Pareho ang takbo ng huling araw ng diktadura. Puno ng paranoia at ilusyon, kinakalaban ng diktador ang kanyang pinakamalalapit na tauhan. Ang mga dating pinagkakatiwala ang tagapayo ay nagiging kaaway, habang sinusubukan ng diktador ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Si Putin ay dumadaan na yon sa huling yugto ng pagiging diktador. Bumagsak ang Ministeryo ng Depensa ng Russia, kasabay ng pagtanggal ni Putin ng mga opisyal para itago ang kanyang mga pagkabigo. May ginagawang kasuklam-suklam si Pangulong Putin ng Russia sa sarili niyang militar. Ang 26 na taong rehimen ay unti-unting nabubuwag. Noong Abril, 10 iniulat ng Moscow Times na hinatulan ng 19 na taong pagkakakulong si dating Russian Deputy Defense Minister Pavel Popov dahil sa kasong korupsyon. Hinatulan ng military court si Pavel Popov na naglingkod mula Nobyembre 2013 hanggang Hunyo 2024 matapos siyang arestuhin bilang bahagi ng sinasabi ng Russia na malawakang pagbabago sa buong militar nito. Pandarayang pinansyal, pamemeke, iligal na pagmamayari ng armas, panunuhol, at pang-aabuso sa kapangyarihan ay ilan sa mga kasong isinampa laban kay Popov. Na tila naging dahilan ay ang nadiskubreng sa buwatan ni Popov upang gamitin ang pondo na nakalaan para sa pagpapaunlad ng Patriot Park na may temang militar ng Russia para sa sarili niyang pribadong ari-arian. Ano ngayon? Baka iniisip mo. Tinanggal lang ng Russia ang isang tiwaling opisyal. Marami naman silang ganyan. Wala namang ibig sabihin ito kundi tinanggal lang ni Putin ang isang tao sa pwesto na hindi naman dapat nandoon mula pa sa simula. Ganyan ang tingin sa unang tingin. Pero mas malabo at mas alimuot ang totoo sa likod ng pagkakakulong ni Popov. Si Popov ay isang matatag na kaalyado ng dating Russian Defense Minister na si Sergei Shoigu. At ang pagkakakulong niya ay malayo sa pagiging isang hiwalay na insidente lamang. Sa mga nakaraang taon, nagsagawa si Putin ng malawakang paglilinis sa Defense Ministry ng Russia. Nagdulot ito ng sunod-sunod na investigasyong kriminal para alisin ang mga utak ng digmaang inilunsad ni Putin laban sa Ukraine. Ginagamit ni Putin ang FSB ng Russia para tugisin ang mga matataas na opisyal ng Defense Ministry sa mga kasong tingin niyang magtatagumpay. Ipinapakita itong kampanya kontra korupsyon. Pero ang totoo, dahil ito sa paranoia ni Putin na gustong alisin ang sinumang posibleng magbunyag ng kanyang pagkabigong leader militar. Nagsimula ang lahat noong Mayo 12, 2024 yon, ang petsang pinili ni Putin para tanggalin si Shoigu sa kanyang posisyon bilang defense minister. Mas tatagat si Shoigu sa pwesto kaysa sa mga sumunod na tinanggal ni Putin. Ginawa siyang pinuno ng Konseho ng Seguridad ng Russia. Ngunit habang tinatanggal ang dating defense minister sa mahalagang pwesto, pati mga tauhan niya ay sinibak matapos buwagin ni Putin ang buong ministeryo. Sunod na pinuntirya si Yuri Kuznetsov. 2 araw matapos mawalan ng pabor si Shoigu, inaresto si Kuznetsov, hepe ng pangunahing direktorato ng mga tauhan ng Ministry ng Depensa ng Russia dahil sa korupsyon. Ang paratang ay may natagpuang $1 milyong na cash at iba pang mahahalaga sa bahay niya, na ayon sa mga awtoridad ng Russia ay suhol na tinanggap ni Kuznetsov mula sa isang komersyal na entidad kapalit ng hindi tinukoy na pabor. Ayon kay Svetlana Petrenko, tagapagsalita ng komiteng imbestigatibo sa social media noong araw ng pag-aresto. Iyan na siguro ang pinakamalabong pahayag na maaaring gawin. At ang pag-aresto sa mga matataas na opisyal dahil sa mga kasong korupsyon ay naging isang bagay na paulit-ulit na ginawa ni Putin. At sa bawat pagkakataon ay tinatarget ang mga taong kabilang sa pinakamalapit na grupo ni Shoigu. Hindi pa rin natin alam kung anong nangyari kay Kuznetsov. Sa totoo lang, walang anunsyo sa pagkakakulong niya. Maraming haka-haka tungkol sa dating kaalyado ni Shoigu, pero babagsak din ang palakol ni Putin. Sa pagkakataong ito, napunta ito kay Vadim Shimarin, pinuno ng Direktorato ng Komunikasyon ng Ministry ng Depensa. Mulay, pamilyarang kwento. Ayon sa mga awtoridad ng Russia, tumanggap si Shimarin ng halos $450,000 na suhol mula 2019 hanggang 2023 lahat umano galing sa isang pabrika ng kagamitan sa komunikasyon. Dahil daw sa suhulan, nabigyan ng malalaking kontrata ang pabrika mula sa Estado ayon sa alegasyon. Itinuloy ng mga kasamahan ni Putin ang kaso at nakulong si Shimarin ng 7 taon noong Abril 2025 bago pa siya dinala ng nakaposas. Marami nang bumagsak na domino sa Ministeryo ng Depensa. Ang sumunod na natanggal ay si Dmitry Bulgakov, dating Deputy Defense Minister ng Russia. Tinanggal si Bulgakov sa pwesto noong Setyembre 2022. Maagang pinuntirya ni Putin ang ministrong ito, ngunit nakuha lang niya ang nais na tao noong Hulyo 2024. Doon formal na inaresto si Bulgakov
na 15 taon nang namamahala sa logistics ng militar ng Russia. Ipinahayag ang mas malabong kaso ng katiwalian at ikinulong si Bulgakov sa Lefortovo prison ng Russia habang naghihintay ng paglilitis. Mula noon, hindi na natin narinig ang tungkol sa taong iyon. Si Bulgakov ang namahala sa logistics ng Russia nang salakayin ni Putin ang Ukraine at tila ang kanyang pagkakaaresto ay parusa dahil nabigo ang Russia na tapusin ang espesyal na operasyong militar na inakala ni Putin na magiging madaling panalo sa Ukraine. Hindi natin alam, tulad ng kaso ni Kuznetsov, tahimik din ang Russia tungkol sa nangyari kay Bulgakov matapos siyang arestuhin. Sa ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang larawan. Matapos mabigo ang militar ng Russia na wasakin ang Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo, gaya ng inaasahan ni Putin noong una, nagsimulang maghinala at maghanap ng masisisi ang leader ng Russia. Bakit nabigo ang pananakop? Paano ito nauwi sa isang labanan na tumagal ng maraming taon? Imbes na maghanap ng sagot, inutusan ni Putin na ipadakip ang mga itinuturong responsabele sa kabiguan, kadalasan gamit ang di malinaw na kasong katiwalian. Lahat ng mga lalaking ito ay mga kaalyado ng dating pinaboram si Shoigu at marami pang susunod. Sumunod si Yuri Sadovienko, isa pang Deputy Defense Minister ng Russia na tinanggal sa posisyon noong Mayo 20, 2024 ilang araw matapos mailipat si Shoigu mula sa Defense Ministry. Sa loob ng ilang panahon, parang doon na natapos ang kwento ni Sadovienko. Hindi tulad ng marami sa kanyang mga kababayan, hindi siya inaresto dahil sa mga kasong korupsyon. Nawala si Sadovienko hanggang lumabas ang balita tungkol sa kanya, dating Deputy Defense Minister, noong Disyembre 2025. Patay na si Sadovienko. Biktima umano ng sakit sa puso sa edad na 57. Kasama na si Sadovienko sa team ni Shoigu mula 1974 ayon sa UNN. At sabay siyang umangat sa hanay ng pamahalang Ruso kasama ang kanyang mentor at pinuno. Deputy siya ni Shoigu ng 11 taon bago matanggal at tumanggap pa siya ng mga parangal mula kay Putin, kabilang ang Be Married to the Fatherland Decree. Malungkot ang naging wakas ng isang bayani ng Rusya o baka ito'y kaso ng biglang Russian Death Syndrome na muling tumama sa kaalyado ni Shoigu. Namatay si Sadovienko noong araw ng Pasko dahil sa isang kondisyon na tila walang nakakaalam na mayroon siya. Nakakagulat ito at tulad ng ibang dating opisyal ng depensa na ipinahuli ni Putin, hindi rin masyadong napag-usapan si Sadovienko matapos pumanaw. Maraming misteryosong nangyari sa kanya bukod sa paunang ulat, kaya tila coincidence na mamatay ang isang malapit na kaalyado ni Shoigu habang maraming dating kaalyado ang minaaresto. Bagamat haka-haka lang, hindi may kakailan na akma ang pagkamatay niya sa padron ni Putin ng pag-aalis sa pinakamaraming opisyal na nagsilbi sa ilalim ng dati niyang defense minister hanggat maaari. Maaring may dahilan ito. Malalaman din natin kung anong posibleng dahilan niyan sa lalong madaling panahon. Matapos tanggalin si Sadovienko at ikulong si Popov, may iba pang tinamaan ng aksyon ni Putin. Si Vladimir Shosterov, dating pinuno ng pangunahing direktorato para sa inobasyon ng Ministry ng Tanggulang Ruso, ay hinatulan ng 6 na taong kulong dahil sa pandaraya at paglustay noong Hulyo 2025. Ilang linggo bago nito, si Timur Ivanov, isa pang Deputy Defense Minister na pumalit kay Sadovienko, at tatanggal din makalipas ang 1 buwan, ay nabilanggo rin. Ang sentensya niya ay 13 taon dahil sa panunuhol at paglustay. Sinundan siya ni Ruslan Sakhilov, una bilang Deputy Defense Minister, tapos sa bilangguan. Noong Marso 5, 2026 kinasuhan si Chakhalov ng, hulaan mo, paglustay ng pondo at may dagdag pang kaso ng money laundering. Paulit-ulit nating nasaksihan ang parehong kwento sa Ministry of Defense ng Russia nitong 2 taon. Si Popov ay pinakabago lamang sa mahabang hanay ng mga kaalyado ni Shoigu na napunta sa maling panig ni Putin. At least alam natin ang nangyari sa kanya. Walang balita sa 2 sa 7 pang ministro na pinaaresto o baka binigyan ni Putin ng sudden Russian death syndrome. May 2 posibleng dahilan kung bakit ito nangyari. Isa ang korupsyong sinasabi ni Putin na umiiral. Maaring pinili ng leader ng Russia na magdulot ng kaguluhan sa nag-iisang sangay ng gobyerno na kailangan niyang panatiling kasing tatag hanggat maaari habang nakikidigma sa Ukraine at nilalabanan ang mga nagnanakaw na opisyal. Ngunit maaring may isa pang dahilan at ang dahilan na yon ay nagbabago ng lahat tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang sunod-sunod na mga pag-aresto. Bago natin talakayin yon, nanonood ka ng The Military Show at inihahatid namin sa iyo ang mga kwento sa likod ng mga balita. Kung gusto mong makakita pa ng iba, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel. Pag-usapan natin ang paliwanag din na Putin at FSB na korupsyon ang dahilan sa mga pag-aresto. Sabi ni John Hardy,
Deputy Director ng Russia Program sa Foundation for the Defense of Democracies. Ang pagkalagay sa panganib ng mga kaalyado ni Shoigu ay dulot ng tunggalian sa pagitan ng mga ahensya ng seguridad, hindi lang dahil sa korupsyon. Pinuna ni Shoigu ang industriya ng depensa sa kakulangan ng supply ng militar, ayon kay Hardy. Dagdag niya, kahit malaking responsibilidad nito sa kabiguan ng unang yugto ng pananakop, nagawa ng FSB na ilipat ang Sisi. Maaring ito ay kaso ng isang ahensyang binubuwag ang isa pa bago pa ito mabuwag ng kabilang ahensya. Ang FSB, para mapanatili ang suporta ni Putin, ang namahala sa paglilinis ng katiwalian sa militar ng Russia at karamihan sa mga sangkot ay dating mga opisyal ng Defense Ministry na kaalyado ni Sergei Shoigu. Natalo ang dating Defense Minister ni Putin sa mga galaw na parang mula sa Game of Thrones. Para kay Putin, napaka-kombinyente nito dahil siya ang presidente ng Russia. Nabatikos na si Putin, pangunahing mukha ng pananakop sa Ukraine dahil tumagal ng mahigit 2 taon ang digmaan bago niya sinimulan ang paglilinis sa Defense Ministry. Siguradong nagalit si Putin sa kabiguan ng espesyal na operasyong militar na sakupin ang Ukraine. Alam niya ring lumalakas ang galit sa Russia dahil sa kabiguan ng operasyon. Napilitang magpatupad ang Kremlin ng hindi popular na bahagyang mobilisasyon habang dinaranas ng militar ng Russia ang libu-libong di inaasahang kaswalti. Para kay Putin, ang paglilinis ay paraan para ilipat ang Sisi, gaya ng ginawa ng FSB sa Ministry of Defense. Sa pagtanggal ng maraming opisyal, mukhang kumikilos si Putin para gumanda ang sitwasyon sa Ukraine. Nababawasan ang dismaya sa mga mamamayan at militar ng Russia dahil may papakita ni Putin na tinanggal na niya ang mga may kagagawan sa kabiguan. Ngayon, pwede nang umabante ang Russia tungo sa tagumpay. Ito ang pinakamababang uri ng populismo dahil gusto ni Putin na ibang masisi at hindi siya ang mapansin. Ang dagdag na takot mula sa paglilinis ng mga opisyal sa Russia ay parang bonus dahil ipinapakita ni Putin na aalisin niya ang kahit sinong pumalpak sa kanya, kahit gawa-gawa lang ang paratang. Hindi dapat kalimutan na planado mula simula ang mga kasong korupsyon laban sa mga tauhang pinasasalo ni Putin ng Sisi. Tulad ng binanggit ng Center for European Policy Analysis o CIPA, ang Russia ni Putin, katulad ng sistemang Soviet na pinagmulan niya, ay nakabatay sa isang sistema na nagpapahintulot sa mga malalapit sa kanya na magbulsa ng mas maraming pera hanggat maaari. Isa itong taktika para tiyakin ang katapatan. Pinayaman ni Putin ang mga tao para sundin siya. Ang ipinapakita lang ng pagbuwag sa Ministeryo ng Depensa ng Russia ay isang panig lang ang katapatan. Kung magpasya si Putin na kailangan kang alisin kahit ano pang dahilan, sisiguraduhin niyang ikaw ang mahuhuling may hawak ng lubid na siya rin ang nag-abot sa iyo. Pagkatapos, ikaw ang bibitayin habang si Putin ay patuloy na nabubuhay sa ilusyon na hindi niya kasalanan ang kabiguan ng Russia sa Ukraine. Ito ang lohikal na paliwanag. Ginamit ni Putin ang korupsyon na siya rin ang nagpalaganap para ibaling ang sisi ng kanyang mga pagkabigo sa iba. Gayunpaman, hindi rin natin maaring baliwalain ang katotohanang ang paglilinis sa Defense Ministry ay nakatuon sa mga opisyal na kaalyado ng dating Defense Minister na si Shoigu at si Shoigu mismo ay inalis na rin sa ministeryong pinamunuan niya ng maraming taon. Marahil, wala sa mga ito ang nagkataon lang. Maharing may mas malalim na rason kung bakit pinuntirya ni Putin ang mga ministro na inaaresto o namamatay dahil sa pagpalya ng puso. Si Shoigu, matagal ng kaalyado ni Putin, ay posibleng hindi na niya kaalyado ngayon. Lahat ng nakita natin itong mga taon ay posibleng paraan ni Putin para pahinain ang suporta ng maaring maghamon sa kanyang kapangyarihan. May mga bulong-bulungan na si Shoigu ay nagbabalak na tumalikod kay Putin simula pa noong Hunyo 2022. Sinabi ng dating CIA officer na si Daniel Hoffman na posibleng may banta kay Putin mula sa ilang pangunahing tauhan na hindi sang-ayon sa pagsalakay sa Ukraine at nainis na sa pagbunton sa kanila ng Sisi sa pagkabigo ng pagsalakay. Ayon kay Hoffman, may 3 malapit kay Putin na posibleng banta sa kanya. Ang hepe ng Kremlin Security Council na si Nikolai Patrushev, Alexander Bortnikov ng Federal Security Service, at si Sergei Shoigu. Ang 2 unang lalaki na binanggit ni Hoffman ay pabor pa rin sa kanila si Putin na yon. Napilitan si Shoigu magbitiw bilang Defense Minister at nakita niyang isa-isang pinuntirya ang kanyang mga deputy at aide. Tila may punto si Hoffman. Noong Marso 10, may haka-hakang ang kaguluhan sa Russia ay may kaugnayan kay Shoigu. Ayon sa VCHK OGPU Telegram channel na konektado sa Kremlin, ang sunod-sunod na pagkawala ng internet at mga restriksyon sa Moscow noong unang bahagi ng Marso ay hindi aksidente. Ikinabit ang mga ito sa ilang mahahalagang lugar ng pagpapatupad ng batas at militar, at nangyari ang mga ito halos kasabay ng pag-aresto sa ilang kaalyado ni Shoigu.
Sinabi ng Telegram channel mula sa di pinangalan ng source, nagtugma ang pagbabalik ng internet sa pag-aresto kay Ruslan Sakhalov na napag-usapan na natin kanina. Ang susunod kay Sakhalov ay wala ng iba, kundi si Shoigu na mismo, at ayon sa source na yon, nananatili pa rin siyang may sapat na impluensya sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan at sa mga serbisyong pansiguridad, pati na rin sa Ministry of Defense. Kasabay ng kaguluhan noong Marso, may mga bulong-bulungan na nagbabalak si Shoigu ng kudeta laban sa Russia. Hindi malinaw kung may anumang konkretong basehan ang mga bulong-bulungan na yon. Kay Shoigu, sapat pa ang impluensya niya para makaiwas sa gulo. Pero unti-unti itong humihina sa bawat pag-aresto ni Putin. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga sumuporta at sumunod kay Shoigu sa panahon niya sa Ministry ng Depensa ng Russia ay unti-unti nang nawawala sa eksena. Sa lalong madaling panahon, si Shoigu na lang ang matitira para sa sarili niya. Malalaman niya kung tinatanggal ni Putin ang mga tao para protektahan siya o inaalis ang pundasyon ni Shoigu bilang paghahanda sa pagtanggal sa dating kaalyado dahil sa korupsyon. Kahit walang ebidensya na nagpapatunay sa mga chismis ng kudeta ni Shoigu, kumikilos si Putin na parang naniniwala siyang may paparating na tangkang pabagsakin siya. Ito ang paranoia na nabanggit natin sa simula ng video. Isang diktador na matagal nang nagtatayo ng komplikadong sistema ng korupsyon at peking alyansa sa paligid niya, ay ngayon nakikita niyang unti-unting nasisira ang lahat ng kanyang itinayo. At ito ay dahil sa kanyang mga pagkabigo sa Ukraine. Ang malaking irony sa lahat ng ito ay maaring nakakaroon ng kabaliktarang epekto ang paglilinis sa Ministeryo ng Depensa ng Russia kumpara sa inaasahan ni Putin. Gusto ng leader ng Russia na lumikha ng takot. Gusto niyang malaman ng mga elite ng Russia na naroon dahil pinapayagan sila ni Putin na maaari niya silang targetin sa anumang senyales ng pagtataksil. Pero habang lalong nagiging paranoid si Putin, lalong uminit ang pressure cooker. Imbis na matakot, ang mga elite ay nagtatanim na ng sama ng loob kay Putin. Lalong tumitindi ang tensyon at unti-unti nang nabubuo ang mga sabuatan na baka sinusubukan ni Putin na pigilan. Matagal na rin kaalyado ni Putin si Shoigu. Kung siya at ang kanyang mga tao ay pwedeng maging target, wala nang ligtas mula sa paranoia ni Putin na nagdudulot ng malawakang paglilinis. Kitang-kita na mas pinapaboran ni Putin ang ilang ahensya, lalo na ang FSB na parang naging personal niyang pulisya habang pinahihina niya ang network ni Shoigu sa Defense Ministry. Magdudulot lang yon ng takot at sama ng loob. Gusto ni Putin ang takot, pero dapat niyang iwasan ang sama ng loob. Maglalagay siya ng mga tau-tauhan sa mga pinabakanting posisyon, pero alam ng lahat kung paano sila napunta roon at na isang pagkakamali lang ay maaaring iyon na ang katapusan nila. Baka hindi na nila kailangan magkamali. Kung gusto lang ni Putin na masisisi sa kanyang kabiguan, sapat na yon para sa bagong paglilinis. Ayon kay Sipa sa isang artikulo noong Pebrero, mas ginawang agresibo ni Putin ang mga ahensyang sinusuportahan niya habang pinabubuwag ang mga ahensyang dapat namamahala sa digmaan sa Ukraine para pumabor sa kanya. Ipinapakita nito ang pananaw na si Putin at ang kanyang mga espiya ay naniniwalang ang pagkatalo sa digmaan ay magdudulot ng pagbagsak ng estado, bansa at mga ahensya. Lumipas ang panahon hanggang sa katapusan ng Marso at si Putin ay hindi lang sa mga opisyal nagigipit, kundi sa mismong Russia na rin. Ilang araw nang sunod-sunod na binablock ang mobile internet. Pinuntirian ni Putin ang Telegram gamit ang malawakang mga restriksyon na layuning pilitin ang mga karaniwang Ruso na gumamit ng mga social media app na aprobado at minomonitor ng Kremlin. Wala nang bagay na hindi pinagdududahan ng paranoia ni Putin na yon. Una, target ang Ministeryo ng Depensa, na yon pati karaniwang Ruso. Kaya pwedeng paniwalaan ng Kremlin na lumalaban sa korupsyon, pero ang diktador na malapit nang mawala ay nakikita ang kaaway kahit saan. Kung dahilan nga ito ng paglilinis ni Putin sa mga kaalyado ni Shoigu at paghihigpit sa Rusya, posibleng sinasaktan niya ang sarili niyang militar para lang makakuha ng oras na maghanap ng bagong dahilan sa kabiguan ng pananakop sa Ukraine. Sa huli, maubos din ang mga palusot. Hindi pa natin alam ang mangyayari kay Putin, pero maaring may isa pang paglilinis bago siya bumagsak. Habang nagsasalita tayo, may mga tinig sa Kremlin na may tapang na sabihin kay Putin na naging critical na ang humingi ng posisyon ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Matindi pa rin ang pagtanggi ni Putin, pero hanggang kailan ito habang nananalo ang Ukraine? Tatalakayin namin ito sa aming video, kaya panoorin kung gusto ninyong matuto pa. At kung nagustuhan ninyong video na ito, siguraduhin mag-subscribe kayo sa The Military Show para hindi niyo mamiss ang aming mga bagong upload. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.